Welcome to Introvert's Nest Philippines podcast. Today we are on our second episode and we will talk about another topic na makaka-relate ang maraming Filipino introverts. So our topic for today is, pagod ka na ba sa small talk? Maraming makaka-relate dito kasi malaking effort sa atin ang mag-participate sa small talk. So again, I'm Celine and I'm the founder of Introvert's Nest Philippines. Meron kaming Facebook page, nasa YouTube din kami at Instagram. And if you haven't followed us yet, I invite you to follow us to get your daily guidance and support from our page. Napapansin mo ba na ang dami mong energy na nauubos sa walang katapusan na small talk? Yung walang katapusan na kamustahan. Yung tipong bago pa lang magsimula ang araw mo, drained ka na kasi ang daming tanong na parang walang katapusan. Yung, uy, kamusta yung weekend? Kamusta yung traffic? Saan tayo kakain later, mamayang lunch? Ano na kayang nangyari doon sa project ni ganito? Alam mo yun, yung friendly naman sila, pero minsan, lalo na kung hindi ka pa nakaka-recover from work or stress, parang gusto mo na lang magtago sa CR o mag-pretend na busy ka para makaiwas sa kwentuhan o sa tsikahan. At lalong mahirap to kung yung mga nasa paligid mo ay hindi mo naman ka-close. Talagang pang small talk talaga. Kung ikaw to at nararanasan mo to, okay lang. Hindi ka nag-iisa. So bakit nga ba nakakapagod ang small talk para sa mga introvert? So may mga studies na nagsasabi na it's not just about personality. May science behind it. Sabi ng psychologist na si Dr. Marty Olsen-Laney sa book niyang The Introvert Advantage, iba daw ang wiring ng brain natin. So yung brain ng extroverts, mas nangangailangan ng dopamine. Ito yung feel-good chemical na lumalabas kapag may excitement, social interaction, or new experiences. Kaya para silang laging energized kapag may tsikahan o bago silang nakikilala. Tayo namang mga introverts, mas gumagana ang brain natin kapag acetylcholine ang naa-activate. So ito naman yung chemical na na-associate sa calm focus, deep thinking, at saka quiet reflection. Kaya natural lang na mas gusto natin yung mas meaningful na conversations kaysa paulit-ulit na, uy, kamusta yung traffic? Ngayon, ito yung challenge. Kasi sa kultura natin, yung small talk, na-equate siya sa pakikisama. At kapag hindi ka nakisali, ang nagiging tingin sa'yo ng tao, parang suplada ka or suplado or suplada ka or hindi ka marunong makisama. Pero hindi naman ibig sabihin na wala kang care or wala kang pakialam. Iba lang talaga yung paraan natin ng pag-connect. Alam nyo, dati, nung pumapasok pa ako sa opisina, lagi akong maaga eh. Isa ako sa mga early birds. So, doon ako nagbe-breakfast sa office. Tapos, unti-unti, dadating yung mga office mates ko. Hindi naman lahat ng office mates ko, ka-close ko, pero sharing kasi yung pantry. So, lahat papasok doon. And then, nauobliga tuloy ako mag-participate sa, sa tsikahan, ganun, sa kwentuhan. Umaga pa lang, parang napapagod na ako kasi hindi nga ako ganun. Hindi ko kayang makipagsabayan sa small talk. Hindi madali sa akin yon. Siguro kaya ko makipagkwentuhan, pero alam niyo, umaga pa lang parang nakakapagod na. So, ang ginagawa ko, binibilisan ko na lang kumain para makabalik na ako kagad sa pwesto ko. Pero ayun nga, dahil doon, nalilibelan ako na, uy, ang tahimik naman ni Miss Celine. Or, may mga naririnig ako na mga sinasabi nila sa akin na, parang snob si Miss Celine, no? Parang masungit siya. Pero hindi talaga ako masungit. Either nahihiya lang ako, or talagang hindi ko lang kayang makipagsabayan ng matagal sa small talk. Pero may good news naman, kasi may paraan para hindi ka madrain, na hindi ka rin nakaka-offend sa mga gustong, gustong magkaroon ng makipag-small talk sa inyo. So let me share with you 3 quiet hacks para hindi ka maubos sa small talk. Number 1, energy guard. Hindi mo kailangang sumali sa lahat ng conversation. Minsan, okay lang na ngumiti ka lang, mag-wave, tapos bumalik sa ginagawa mo. Pwedeng-pwede yun. Hindi ibig sabihin nun na rude ka.
Ibig sabihin lang na pinipili mo yung battles para sa energy mo. So remember, energy is a limited resource. Nauubos yan. Kaya kailangan matuto tayong mag-ingat ng energy natin because we know how our brains are wired. So mabalik ako doon sa nag-aalmusal ako tuwing umaga sa pantry. So anong ginagawa ko pagka dumadami na sila? Bukod dun sa binibilisan ko kumain. Kapag inabutan na nila ako, kinamusta nila ako, ganun, okay lang, ganun. Tapos, mag-i-excuse na ako. So, ngingiti ako dun sa mga ka-table ko, excuse me ha, kasi may kailangan na akong gawin or may kailangan na akong tapusin. Tapos, ngingiti ako. Alam nyo, yung pagngiti, malaki ng bagay yung nagagawa nun para hindi kayo mapagkamala na snob or suplada or masungit. Ngiti. Free naman magbigay ng ngiti. 'Di ba? Number 2, curious question hack. Instead of generic na kamusta, try a single genuine question. So for example, oy, kamusta na yung project na ginagawa mo? O, natuloy ba yung plano mo last weekend? Kasi yung mga ganitong questions, mas meaningful, mas maikli, at mas authentic. Nagsusolicit din siya ng specific answers. Hindi yung yes or no, tas hindi mo natuloy alam kung ano yung susunod sa sinimula mong conversation, di ba? Mas nagugustuhan pa nga ng tao kapag specific ang tanong kasi ramdam nila na you care kasi you're paying attention. Number 3, ito, exit lines. Kung napapansin mong humahaba na yung usapan, pwede mo namang maagapan pwede mong putulin. Pero syempre, not in a rude way. Always with respect. At saka yung pleasant. So, pwede nating sabihin na, wait ha, may tatapusin lang ako, usap tayo ulit later. Or, I'll be right back, may kailangan lang akong i-check. Hindi rude yan ha. Normal yan. Mas okay pa nga kasi, hindi na uubos sa mga hindi naman urgent na usapan yung oras ninyo. 'Di ba? So, now here comes the challenge. Next time na may small talk or abutan kayo ng small talk kung nasan man kayo, nasa opisina, nasa bahay, sagutin mo lang ng isang question. Mag-follow up ka with one real question. So halimbawa, instead of just saying okay naman kapag kinamusta ka, try asking, after sabihin okay naman, try asking, ikaw, kamusta yung project mo? Subukan mo and see the difference. Mapapansin mo, mas mabilis matapos yung usapan. Pero 'di ba, mas real yung connection. So ikaw, kung nagawa mo to at may ganito kang experience, please share on our page or message me para ma-share din natin yung kwento mo sa mga ibang nakikinig sa atin. Gusto ko ring marinig kung ano yung mga nag-work sa inyo regarding this topic. Itong having small talks, kung ano yung mga ginagawa ninyo para makaparticipate sa small talks ng maayos, yung hindi na-drain yung energy nyo. So remember this, you can connect in your own way. Hindi kailangang lagi kang palabati para maging mahalaga ka. Your quiet, simple presence is always enough. Again, this is Celine. Salamat for spending time with me today. Salamat sa pakikinig. Kung gusto mo pa ng mga quiet strength tips, again, follow our Facebook page, our YouTube, or Instagram. Until our next episode, I'm your fellow introvert Celine, saying goodbye.